tagataguyod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako po si Patrol Woman Fe Octaviano. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ngayon ay araw ng Sabado at narito ang mga balitang nakalap ng ating PNN correspondents sa loob ng linggong ito. Upang hikayatin ang mga kabataan na mahalin ang pagbabasa bilang mahalagang bahagi ng kanilang pag-aaral at paghubog ng tamang asal, matagumpay na isinagawa ng Rizal Municipal Police Station ang programang Bida sa Pagbasa sa isang pampublikong paaralan sa bayan ng Rizal, Palawan. Yan ang balitang hatid ni Patrol Woman Eloisa Joyce Beredo. Matagumpay na isinagawa noong ika-1 ng Setyembre taong kasalukuyan ang Bida sa Pagbasa Community-Based Reading Project sa Inbo Elementary School, Barangay Kanipaan, Rizal, Palawan. Pinangunahan nito ng mga tauhan ng Rizal Municipal Police Station sa pamumuno ni Police Staff Sergeant Felix A. Ponciano Jr. sa ilalim ng tuwirang superbisyon ni Police Captain Nolly S. Vergara. Nakipagtulungan din sa programa ang iba't ibang organisasyon kabilang na ang LYDC members, Basa Batuta Organization, Palawan Helping Hands, Muslim Student Club Rizal Chapter, Rizal Children Organization, Pagbasa Youth Association of the Philippines, Rizal Organization, Dr. Jose P. Rizal, Gabay Kalinga Foundation at ang Philippine Marines. Kabilang sa mga isinagawang aktibidad ang pamamahagi ng school supplies, libreng gupit, feeding program at iba pang masayang palaro para sa mga kabataan. Mainit naman ang naging pagtanggap ng mga guro ng Inbo Elementary School na pinamumunuan ni Gunoong Alwin L. Bakayan, teacher in charge. Ipinahayag ng Rizal Municipal Police Station at mga katuwang ng organisasyon ang kanilang pasasalamat sa lahat ng mga sponsor na tumulong upang maging matagumpay ang proyekto. Natapos ang programa na may positibong resulta, nagbigay saya at nag-iwan ng inspirasyon sa mga kabataan at kanilang pamilya. Ang matagumpay na pagpapatupad ng Bida sa Pagbasa Community-Based Reading Project ay patunay na masinop ang pagsasabuhay ng 7-point agenda ni Acting Chief PNP, Police Lieutenant General Jose Melencio C. Nartates Jr., particular sa pagpapatibay ng ugnayan sa komunidad, pagsusulong ng edukasyon at kabataan at pagpapalakas ng kooperasyon sa pagitan ng Philippine National Police at iba't ibang sektor ng lipunan. Sa pamamagitan ng mga proyektong tulad nito, higit na nagpapatunay na ang kapulisan ay hindi lamang tagapagpatupad ng batas kundi katuwang din sa pagbibigay ng kaalaman, kalinga at serbisyong makatao. Nagbunga ito ng mas matatag na tiwala at suporta mula sa mamamayan na siyang pundasyon ng isang ligtas at maunlad na pamayanan. Mula dito sa Palawan Police Provincial Office, ako ang inyong PNN Correspondent Patrolwoman Eloisa Joy Beredo, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Beredo. Nagsagawa ng Community Outreach Program ang Police Community Affairs and Development Group sa Caloocan City bilang bahagi ng kanilang patuloy na advokasya na palakasin ang ugnayan ng pulisya at mamamayan. Narito ang report mula kay Police Corporal Abigail Rojas.
Sa patuloy na hangarin ng kapulisan na maging kaagapay ng bawat mamamayan, inilungsad ng Police Community Affairs and Development Group katuwang ang Caloocan City Police Station at sinuportahan ng Regional Police Community Affairs and Development Unit NCR ang isang community outreach program sa Sugpo Covered Court, Barangay 8, Caloocan City nitong September 3, 2025. Tampok sa programa ang serya ng lectures tungkol sa Safe Space Act o Republic Act 11313, Anti-Rape Law, Anti-Illegal Drugs, Anti-Terrorism at Crime Prevention. Bukod dito, ipinamamahagi rin ang mga information, education and communication materials upang higit pang mapaigting ang kamalayan ng mga residente. Kasabay nito, tumanggap din ng food packs ang mga benepisyaryo bilang karagdagang tulong sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Ang kapulisan ho ng Caloocan ay hindi naman nagsasawang gumawa ng mga ganitong programa sa barangay. Halos every week ho meron kaming schedule na community awareness program sa both sa Caloocan North at Caloocan South. Ang nasabing inisyatibo ay patunay ng dedikasyon ng PNP sa pagbibigay ng serbisyong hindi lamang para sa seguridad kundi maging para sa kapakanan ng bawat Pilipino. Isang hakbang tungo sa katuparan ng visyon ng bagong Pilipinas na nagtataguyod ng ligtas, maayos at nagkakaisang komunidad. Salamat po sa ating mga kapulisan sa mga binigay nilang lesson sa amin na natutunan namin. Ito po mga binigay po din po nila na marami po din na itulong sa amin po. Maraming salamat po. Dito sa Sugpo Covered Court, Caloocan City, ako po ang inyong PNN Correspondent, Police Corporal Abigail Rojas. Alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Corporal Rojas. Walang takas sa ang isang drug personality matapos itong mahuli sa isinagawang bypass operation ng mga otoridad sa Davao City. Ang report mula kay Patrolwoman Bernamay Lapus. Arestado ang isang drug personality sa isinagawang bypass operation ng San Pedro Police Station sa Barangay Maa, Davao City nito lamang ika-2 ng Setyembre taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Major Emmanuel D. Manlatican, Acting Station Commander ng San Pedro Police Station, ang suspect na si alias Aweng, 48 anyos, na residente sa Barangay 5-E, Davao City. Na-recover mula sa suspect ang 7 pakete ng hinihinalang shabu na may tinatayang halaga ng 10,336 pesos, isang mobile phone, sling bag at buy-bust money na ginamit sa operasyon. Ayon pa kay Police Major Manlatican, nahuli ang suspect ng mga tauhan ng San Pedro Police Station sa koordinasyon ng Philippine Drug Enforcement Unit 11. Kasalukuyang ang suspect ay nasa kustodiya na ng nasabing istasyon para dumaan sa tamang disposisyon at maharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Samantala, ang laban kontra kriminalidad ay patuloy na pinapaigting ng Police Regional Office 11 sa pamumuno ni Regional Director Police Brigadier General Joseph R. Arquiles upang matiyak ang napapanatiling kaayusan at kapayapaan para sa bawat Dabawenyo. Mula dito sa Police Regional Office 11, ako ang iyong PNN Correspondent, Patrolwoman Bernamay Lapus, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Lapus. Sa patuloy na operasyon ng pulisya kontra iligal na droga, isang street-level individual ang naaresto sa isinagawang drug bypass operation ng Takurong PNP sa Takurong City, Sultan Kudarat. Patrolwoman Berlin Jean Cabonilas sa report. Arestado ng Sultan Kudarat PNP ang isang street-level individual sa isinagawang bypass operation sa Barangay D. Lidasma, Takurong City, Sultan Kudarat, nito lamang Setyembre 2, 2025. Kinilala ni Police Lieutenant Colonel Hardimont A. Sibal, hepe ng Takurong City Police Station, ang suspect na si alias Dats Abbas, 34 anyos, tricycle driver at residente ng Lambayong Sultan Kudarat.
Bandang alas 7:49 ng gabi, isinagawa ng mga tauhan ng Tacurong City Police Station ang bypass operation kung saan nakumpiska mula sa sospek ang 49.65 na gramo na hinihinalang shabu may standard drug price na 337,220. Kumpiskado din ang mga iba pang non-drug items. Kasalukuyang nasa kustodiya na ng Tacurong City Police Station ang sospek at mahaharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Samantala, patuloy ang Tacurong PNP sa mga operasyon upang masugpo ang bintahan ng iligal na droga sa syudad. Mula dito sa General Santos City, ako po ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Brilin Jean Cabunilas, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Cabunilas. Isang buy-bust operation sa Butuan ang nagresulta sa pagkakaaresto ng isang street-level individual matapos mahulian ng iligal na droga. Magbabalita dyan si Patrolwoman Joanna Kawile. Arestado ng mga operatiba ng Butuan City Police Station 1 ang isang lalaki na nakilala sa alias na Bangkay o Bembem matapos mahuli sa kasong pagbibenta at pag-iingat ng ipinagbabawal na gamot. Kinilala ang suspect na si alias Bangkay o Bembem, 25 taong gulang, binata, walang trabaho at residente ng Purok 8, Santa Lucia, Barangay Mahogany, Butuan City. Na-recover mula sa kanya ang humigit kumulang 0.5 gramo ng shabu na nagkakahalaga ng 3,400 pesos, buy-bus money na 500 at ilang drug paraphernalias sa ikinasang buy-bus operation sa Purok 1, Barangay Baan, Riverside ng naturang lungsod. Batay sa ulat ng pulisya, si alias Bangkay ay matagal nang minomonitor at kabilang sa mga tinaguriang street-level individual drug personality. Bago ang operasyon, 2 beses pang nagsagawa ng test by ang mga otoridad na nagpatunay na aktibo itong nagbebenta ng shabu. Ang operasyon ay pinamunuan ni Police Lieutenant Bonifacio Castro, team leader ng Station Drug Enforcement Unit, katuwang ang mga tauhan ng Butuan City Police Station 1. Sa kasalukuyan, nasa kustodiya na ng pulisya ang sospek at nakatakdang sampahan ng kaso sa paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Patuloy na pinaigting ng mga otoridad ang kampanya laban sa iligal na droga bilang bahagi ng mas pinaigting na advokasya ng pulisya sa pagkakaroon ng ligtas at maayos na pamayanan. Mula dito sa Police Regional Office 13, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Joanna Kawili, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Nagsagawa ng anti-illegal drug lecture ang mga tauhan ng 1st Platoon, 2nd Occidental Mindoro Provincial Mobile Force Company para sa mga kabataan sa bayan ng Mamburao, Occidental Mindoro. Yan ang tinutukan ni Patrolwoman Abigail Datu. Patuloy na isinulong ng Philippine National Police ang programang pang-edukasyon laban sa iligal na droga sa mga paaralan. Nagsagawa ng lecture si Patrolman Razel Jan Yepes, Project Ready Officer mula sa 1st Maneuver Platoon, 2nd Occidental Mindoro Provincial Mobile Force Company para sa 46 na mag-aaral ng Grade 5 Banaba sa Tayamaan Elementary School, Barangay Tayamaan, Mamburao, Occidental, Mindoro. Tinalakay sa nasabing lecture ang Lesson 2, pagsunod sa batas at pagsasaalang-alang sa mga bunga ng desisyon na nakatuon sa pagpapalakas ng kakayahan ng mga kabataan upang tumanggi sa pamimilit at tukso na gumamit ng ipinagbabawal na gamot sa pamamagitan ng matatag na pagsasabi ng no o hindi. Layunin ng aktibidad na bigyang kaalaman ang mga kabataan hingil sa iba't ibang uri ng pressure, matukoy ang mga pinagmumulan nito at maipamalas ang mga natutunang aral sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Ayon sa Philippine National Police, ang pagbibigay ng tamang edukasyon sa mga kabataan ay mahalagang hakbang upang sila ay maging responsable, ligtas at malayo sa masasamang impluensya. Sa ilalim ng 7-point agenda ni Acting Chief PNP, Police Lieutenant General Jose Melencio C. Nartates Jr., higit na pinaigting ang kampanya laban sa iligal na droga bilang mahalagang bahagi ng malawakang laban kontra kriminalidad, isang direktiba na nakatuon sa disiplina, integridad at malasakit tungo sa isang mas ligtas at maayos na bagong Pilipinas. Pinagtitibay ng Philippine National Police ang mga ganitong programa ay mahalagang bahagi ng kanilang advokasya upang maisulong ang isang mas ligtas, maayos at matatag na lipunan.
Mula dito sa Calapan City, Oriental, Mindoro, ako po ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Abigail B. Dato, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Dato. Pinurihan at pinasalamatan ang mga tauhan ng Revitalized Police sa Barangay Makabugos ng Police Regional Office 5 sa isinagawang makabagbagdamdaming turnover ceremony sa Barangay Makabugos, Libon, Albay. Yan ang balitang hatid ni Police Staff Sergeant Irene Hanitria Abad. Isang emosyonal na turnover ceremony ang idinaos ng lokal na pamahalaan at kapulisan sa Barangay Makabugos, Libon, Albay bilang tanda ng pagtatapos ng paninilbihan ng nakatalagang RPSB sa naturang barangay. Ang aktibidad ay naging pagkakataon upang maipasa ng maayos ang responsibilidad sa lokal na pamahalaan at kapulisan at higit sa lahat upang kilalanin at bigyang pugay ang lahat ng naiambag ng nasabing grupo sa Barangay Makabugos. Ang RPSB Team Makabugos sa ilalim ng 1st Albay Provincial Mobile Force Company ay namalagi ng halos isang taon sa naturang barangay. Naging katuwang ng mga taga Makabugos ang RPSB hindi lamang sa pagpapatupad ng batas, kundi pati sa pagtuturo ng malasakit, pagbibigay ng gabay at pagbubukas ng tiwala sa pagitan ng komunidad at kapulisan. Maraming proyekto, tulong at aktibidad ang kanilang naisagawa na nagdulot ng kapayapaan at kaayusan sa barangay. Bagay na lubos na pinahalagahan ng mga residente at naging dahilan upang sila'y kilalanin bilang isa sa pinakamahusay na RPSB teams sa buong Bicol Region. Sa programa, ipinagmalaki dito ang mga nagawa at tagumpay ng nasabing grupo. Kasunod nito, ilang community leaders at residente ang nagbahagi ng kanilang testimonya na puno ng emosyon at pasasalamat. Aniya, ang RPSB Makabugos ay hindi lamang pulis para sa kanila. Tinuturing nila itong pamilya kung saan sa bawat suliranin, RPSB Makabugos ang kanilang naging katuwang. Sa pagtatapos ng seremonya, isinagawa ang simpleng handover ng mga proyekto at proposal na iiwan ng grupo, hudyat ng pagpapatuloy ng kanilang mga nasimulang programa. Samantala, bumuhos din sa social media ang mga taos-pusong mensahe ng pasasalamat mula sa mga guro, mag-aaral, residente at mga opisyal ng barangay. Ipinahayag nila ang kanilang taos-pusong pasasalamat sa grupo na itinuring nilang hindi lamang kaibigan, kundi kapamilya at kaagapay sa bawat oras ng pangangailangan. Binigyan din sila ng isang munting sorpresa ng mga guro at mag-aaral ng Makabugos National High School. Naging emosyonal ang mga tagpo habang inaalala ang pagtutulungan at mga nabuong pagkakaibigan. Patunay kung gaano kalalim ang naging ugnayan ng RPSB sa paaralan at sa buong komunidad ng Makabugos. Emotional si ma'am kasi it's never easy na mapahiwalay sa mga mabuting kaibigan. Okay, so deserve na RPSB Makabugos ang title na Best RPSB in Albay. Bagamat opisyal nang natapos ang kanilang paninilbihan sa barangay, ang alaala ng kanilang malasakit, serbisyo at pagmamahal ay patuloy na mananatili sa puso at kasaysayan ng mga taga Makabugos. Mula dito sa Legazpi City, Albay, ako ang inyong PNN Correspondent, Staff Sergeant Irene Hanitria Abad, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Staff Sergeant Abad. Bumagsak sa kamay ng mga otoridad ang isang hinihinalang drug suspect matapos ang matagumpay na buy-bust operation na ikinasa ng Clarin Municipal Police Station sa Clarin, Misamis Occidental. Patrolwoman Ria May Sanchez sa balita.
Arestado ang isang individual sa ikinasang joint buy-bust operation ng mga operatiba ng Provincial Drug Enforcement Unit 10, Misamis Occidental, Provincial Intelligence Unit at Clarin Municipal Police Station sa Barangay de la Paz, Clarin, Misamis Occidental. Kinilala ni Police Major Alawi Musa Haron, OIC ng Clarin MPS, ang suspect na si alias Dante, lalaki at residente ng nasabing lugar. Sa ikinasang operasyon ng mga operatiba, ay nakuha ang maliliit na pakete ng hinihinalang shabu at isang 500 piso bill na ginagamit bilang buy-bust money at iba pang mga non-drug items. Naharap ang suspect sa kasong paglabag ng RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula dito sa Cap Vicente G. Alagar, Cagayan de Oro City, ako ang New Police News Network Correspondent, Patrolman Remy P. Sanchez, alagad ng Katas, Kagataguyik, Ipalitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Sanchez. At yan ang mga balitang nakalap ng ating mga PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao sa loob ng linggong ito. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police sa pangunguna ni Acting Chief PNP Police Lieutenant General Jose Melesio Nartates Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita dahil dito sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng pambansang pulisya, ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako po si Patrolwoman Fe Octaviano. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.